Minsan, ang pinakamalaking pagkakamali ay hindi nanggagaling sa mga kaaway, kundi sa isang pagkakataong maling-mali ang interpretasyon. Sa episode ngayong araw, isang simpleng pagdalaw ni Yasmin ang magiging mitya ng isang malaking hidwaan. Akala ni Cassandra, ang pagtitiwala ay sapat na. Ngunit nang makita niya ang isang tagpong tila nagpapatunay sa kanyang mga agam-agam, magagawa pa kaya niyang pakinggan ang paliwanag ni Delton? Sa gitna ng panganib na dala ng Black Shadow at ng inggit na nagpabago sa puso ni Michelle at Yasmin, unti-unti na nagkakawatak-watak ang mga taong dapat sana'y magkakampi. Ang tiwala na matagal na nilang binuo, mababasag na ba sa isang iglap? At si Delton, paano niya itatamang isang pagkakamaling hindi niya naman sinadya? Simulan na natin. Bakas ang pagod sa mukha ni Garrett nang umuwi ito sa bahay na tinitirhan nila ni Michelle. Blanko niyang tinignan si Michelle na nakahiga na naman sa sofa. Wala itong trabaho, hindi rin to lumalabas ng bahay dahil sa takot na batikusin siya ng mga taong makakakita sa kanya. Muling nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Garrett. Ito na ang karma niya dahil sa ginawa niya kay Cassandra at sa magiging anak sana nila. Pumasok na si Garrett at inalis ang mga sapatos niya. Nang marinig naman ni Michelle ang mga yapak ni Garrett ay bumangon na siya. Wala ka ba talagang gagawin? Salubong na naman ni Michelle sa kanya. Kailan ba siya magkakaroon ng tahimik na buhay kahit na isang araw lang? Ano na naman ba yun, Michelle? Pagod ng tanong ni Garrett, pero tila walang pakialam si Michelle sa nararamdaman ni Garrett. Kunin mong anak natin. Hinayaan mo maging close si Celine kay Cassandra. Sa anong dahilan, Garrett? Gusto mong magkasundo silang dalawa? Para kapag nagtagumpay ka sa plano mo na makuha ulit si Cassandra, hindi na problema sa inyo si Celine? Yun bang pinaplano niyong dalawa? Napabuntong hininga na lang si Garrett. Kailan ba titigil si Michelle sa pagdududa sa kanya? Sa tuwing pinagdududahan siya ni Michelle, yun ang nagtutulak sa kanya na gawin ang plano niyang makuha ulit si Cassandra. Pagod ako, Michelle. Pwede bang hayaan mo muna ako makapagpahinga? Kahit na isang araw lang? Araw-araw na lang ang ingay mong naririnig ko. Bago ako umalis ng bahay, galit mong pinapabaon mo sa akin. At pagdating ko naman sa hapon, ay ingay mo pa rin ang sasalubong sa akin. Hindi ka ba napapagod? Dahil ako pagod na sa'yo. Shit! Wala akong pakialam sa pagod mo! Galit sigaw ni Michelle. Ayaw magpatalo. Kung gusto mo kong tumigil sa kakabunganga sa'yo, araw-araw, bawiin mo si Celine sa pamilya mo. Kunin mong anak ko, Garrett. Ako mag-aalaga at magpapalaki sa kanya. Hindi ko sinong tao. Hinahayaan mong hawakan at malapitan ni Cassandra ang anak natin. Paano kung gamitin ni Cassandra si Celine para makapagiganti sa atin, ha? Hindi gagawin ni Cassandra. Ikaw lang itong ibang mag-isip, Michelle. Sa nakikita ko, mahal ng ate mo anak natin. Kaya imposibleng iniisip mo. Pakiusap kahit na ngayong gabi lang. Hayaan mo ko makapagpahinga. Nagmamakaawa na ako sa iyo, Michelle. Pakiusap na ni Garrett. Kahit na gusto niya nang sigawan si Michelle at palayasin to ng bahay. Ang gusto niya na lang ay magkaroon ng katahimikan at pahinga kahit na isang araw lang. Nilampasan na ni Garrett si Michelle at dumiretso na siya sa kwarto niya. Hindi naman na nagsalita pa si Michelle. Inis na umupo sa sofa si Michelle. Gusto niya nang makitang anak niya pero hindi niya magawa. Dahil hindi man lang siya tinutulungan ni Garrett. Pagsapit ng weekend ay lihim na pumasok ng subdivision si Michelle. May pipikapin lang, boss. Sad ng driver ni isang Grab. Pinapasok naman to ng mga guard kaya malayang nakapasok si Michelle. Nang makababa si Michelle ay binigyan niya ng malaking tip ang driver saka to umalis. Palihim na sumisilip si Michelle sa loob ng mansyon. Gusto niyang makitang anak niya. Isang oras nang nakalipas pero hindi pa rin niya nakikita si Celine. Akala niya hindi niya malang makikita ang anak niya pero naakma na sana siyang aalis nang marinig niya ang isang boses. Celine, do you still want this? Para kung hindi na, ipapaligpit ko na kila ate. Malambing na wika ni Cassandra. Nagngikit ang mga ngipin ni Michelle nang makita niya si Cassandra kasamang anak niya. Sabado ngayon kaya walang pasok si Cassandra. Nang umiling si Celine ay pinagligpit na ni Cassandra ang mga nagkalat na laruan ni Celine sa sala. Tata! Nakangiting usal ng bata. Nakaangat ang mga kamay at gustong magpabuhat kay Cassandra. Napapangiti na lang si Cassandra. Binuhat niya naman ng bata saka sila naupo sa swing.
Dahan-dahan na dinuduya ni Cassandra ang swing. Tuwang-tuwa naman si Celine. Hey babe, agaw atensyon ni Delton, nakadadating lang. Ang aga mo namang nakabalik, tapos ka na sa ginawa mo? Tanong ni Cassandra. Tumango naman si Delton, saka to dumiretso sa lamesa. May dala akong paborito mo, nagmeryenda na ba kayong dalawa? Para silang isang masayang pamilya kapag pinapanood mo. Naikukuyom ni Michelle ang kamao niya. Babe, sinasabi ko na nga ba, may relasyon silang dalawa at talagang sa mansyon pa sila lumalandi. Wala na ba silang kahihiyan? Usal ni Michelle sa sarili niya. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Natataranta si Michelle na marinig ang sigaw ng isang guard. Buwisit talaga, bakit ngayon pa? Inis ng usal sa sarili niya. Napatingin na rin si Cassandra at Delton sa gawin ng guard. Binuhat ni Cassandra si Celine, natatakot na baka may nakamasid na sa kanila para saktan sila. What is that, Delton? Tanong ni Cassandra, nag-aalala para sa kaligtasan nilang dalawa. Dito lang kayo, pupuntahan ko lang. Ani ni Delton saka pinuntahan ng guard na nagpapatrol. Mabilis naman nakatakbo si Michelle palayo. Anong meron? Tanong ni Delton sa guard nang malapitan niya ito. Parang si Ma'am Michelle yung nakita ko nakasilip sa loob ng mansyon. Sagot nito, napatingin na rin si Delton sa harap nila pero wala na si Michelle. Sigurado ka ba na si Michelle yon? Paninigurado niya. Yes sir, parang kanina pa nanonood sa inyo. Mabilis nang kasing nakatakbo paalis. Minsan pang nilibot ni Delton ang paningin niya sa sinasabi ng guard pero wala nang bakas ni Michelle. Mukhang safe naman sila kung si Michelle lang ang nakita ng guard. Ano raw yun? Tanong ni Cassandra nung dumating na si Delton. Nakita raw nila si Michelle. Siguradong nagmamasid sa mansyon. Wala kang dapat na ipag-alala. We're safe here. Anas ni Delton. Nakahinga naman ng maluwag si Cassandra. Binuksan naman na ni Delton ang mga binili niya para makakain silang tatlo. Naupo na sa upuan si Cassandra habang kalong-kalong niya si Celine. I know you want this baby, nakangiting saad ni Cassandra dahil bumili rin si Delton ng pagkain para kay Celine. Delton, tawag ni Anton sa kanya. Lumingon naman si Delton sa kuya niya. Sige, magmerienda na muna kayo. Kapag may oras ka mamaya, puntahan mo ako sa study room ko. Ani ni Anton. Sige, tanging sagot ni Delton sa kamuling binalik kay Cassandra at Celine ang paningin niya. Akin na muna si Celine para makakain ka ng maayos. Wika ni Delton saka kinuha si Celine. Gustong-gusto na ni Celine si Delton at Cassandra dahil palagi niya nakikita ang mga to sa mansyon. Ano raw ang pag-uusapan niyo ni Daddy Anton? Kuryosong tanong ni Cassandra. Hindi ko pa rin alam. Siguro business lang. Sagot naman ni Delton. Hindi na nagtanong pa si Cassandra. Hindi alam ni Cassandra kung may alam na rin ba ang mga dati niyang biyanan tungkol sa relasyon nila ni Delton. Nahihiya siya pero ayaw niya namang maramdaman ni Delton na hindi niya ito kayang ipaglaban. Nang makauwi si Michelle sa bahay nila ay galit niya na naman ang ibinato ang bag niya sa sahig. Nagulat pa si Garrett na nasa kusina at nagluluto ng lunch nila. Mabilis siyang lumabas mula sa kusina. Saan ka galing? Tanong ni Garrett. Suot-suot pang apron. Napapasapo naman si Michelle sa noon niya saka siya naupo sa sofa. Bakas ang inis sa mukha niya. Nag-aalala si Garrett na may ginawa na naman si Michelle kaya mainit na naman ang ulo nito. Michelle, tinatanong kita, saan ka na naman ang galing? Saan ka ba nagpunta ha? Ulit na tanong ni Garrett. Tinignan naman na siya ni Michelle, seryosong mga mata nito. Nanggaling ako sa mansyon. What? Kunot noong tanong ni Garrett. Ano na namang ginawa mo dun? Nanggulo ka na naman ba? May diin niyang sambit. Hindi ako nanggulo. Gusto ko lang makita ang anak ko, Garrett. Hindi rin ako pumasok sa loob. Sumilip lang ako pero alam mo kung anong nakita ko? Hilaw pang natawa si Michelle. Si Cassandra nag-aalaga kay Celine. Close na close silang dalawa. Mas close pa yung anak ko kesa sa akin. Dumating din si Uncle Denton at alam ko magugulat ka sa sasabihin ko. Babe, ang tawag ni Uncle Denton kay Cassandra. Ang sweet-sweet nilang dalawa, hindi ba? Kung titignan mo silang tatlo, para silang happy family. Inis na saad ni Michelle. Natahimik naman si Garrett. Ayaw paniwalaan si Michelle. Kung wala kang matinong gagawin, magstay ka na lang dito sa bahay. Tanging saad ni Garrett. Saka siya bumalik ng kusina. Natawa naman si Michelle dahil alam niyang hindi na naman naniniwala si Garrett sa kanya. Pinuntahan ni Michelle si Garrett sa kusina. Hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin?
Paniniwalaan mo pa rin bang sarili mo? Sa tingin mo ba sa loob ng 2 taon, hindi maghahanap ng iba si Cassandra? Naniniwala ka bang ikaw pa rin ang mahal ni Cassandra dahil hanggang ngayon wala siyang pinapakilalang boyfriend niya? Garrett, wake up! Gumising ka na sa kahibangan mo dahil si Uncle Dalton at Cassandra ang magkarelasyon. Nanatili namang kalmado si Garrett habang hinahalong niluluto niya. Michelle, alam ni Uncle Dalton na hindi matutuwa si Chairman kapag nalaman niyang relasyon nila ni Cassandra. Sa loob talaga ng mansyon kung nasa ng mga magulang ko at si Chairman. Tatawagin ni Uncle Dalton na babe si Cassandra. Nabibingi ka na. Maglinis ka ng tenga mo para naman tamang mga naririnig mo. Napapailing at natatawa na lang si Michelle para kay Garrett. Paniwalaan mong gusto mo. Kung ayaw mo maniwala sa akin, wala akong magagawa. Pero ang tatandaan mo, hindi ka na makakaalis sa relasyon natin. Huwag mo nang ituloy kung ano man yung binabalak mo. Hindi ka na babalikan ni Cassandra. Kung naging tanga si Cassandra sa'yo noon, sa tingin mo magpapakatanga pa siya sa'yo ngayon? Hindi niya nagagawin yun. Lalo na kung si Uncle Dalton ang bago niyang boyfriend ngayon. Ano bang mapapala niya sa'yo? Wala kang sariling kumpanya. Pero ang Uncle Dalton mo, nasa kanya ng lahat. Walang mapapala si Cassandra sa'yo kaya wala kang magagawa kung hindi ang magtiis kasama ako. Prangkang saad ni Michelle, napapahigpit na lang si Garrett sa hawak niyang sandok pero hindi niya na pinatulan pa si Michelle dahil baka kung ano pang magawa niya dito. Samantala naman, iniwan na muna ni Dalton sa sala si Cassandra at si Lynn para puntahan ang kuya niya na naghihintay sa kanya sa study room. Kumatok na muna siya bago binuksan ang pintuan. Maupo ka, usal ni Anton nang makita niya si Dalton. May kailangan ka? Tanong ka agad ni Dalton, hindi pa man siya nakakaupo. Gusto lang sana kitang makausap. Seryosong wika ni Anton. Naupo na muna si Dalton sa sofa. Lumapit na rin sa kanya si Anton at naupo sa kabilang sofa kung saan magkaharap silang dalawa. Napapabuntong hininga si Anton bago nagsalita. Alam kong busy pa kayo ni Cassandra sa paghahanap sa taong muntik na pumatay sa kanya. Gusto ko lang sanang malaman kung anong balak niyo ni Cassandra pagkatapos niyong mahanap ang taong gusto siyang patayin. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Dalton. What do you mean? Naguguluhang tanong ni Dalton. Hindi niya alam kung may alam na ba ang kuya niya tungkol sa kanila ni Cassandra o kung may iba pa bang ibig sabihin ng kuya niya. Alam ko nang tungkol sa relasyon yung dalawa. Bago pa man nasabi sa akin ni Daddy ang tungkol sa inyo, may mga narinig na ako tungkol sa inyo. Nanatili lang naman si Dalton sa kinaupuan niya. Hindi na rin nagulat pero hindi niya akalain na ganito kakalmadong kuya niya. Hindi ako hihingi ng sorry sa'yo kuya dahil wala naman ako nagawang kasalanan, tama ba? Napatango-tango naman si Anton. Alam ko naman yon, hindi ko naman kayong mapipigilan kung gusto niyo talagang isa't isa. Ayaw ko ring masaktan na naman si Cassandra nang dahil sa pamilya natin. Hindi ko kayo pipigilan. Ang gusto ko lang ipakiusap sa'yo, hayaan mo munang makausap ko si Garrett bago niyo i-announce ang tungkol sa relasyon niyo. Hindi ko pa kasi makausap si Garrett ngayon dahil marami ka pang iniisip, lalo na para kay Cassandra. Nung minsan kasing may narinig si Garrett tungkol sa inyo ni Cassandra, hindi siya natuwa. Pinagalitan pa niya yung mga empleyadong pinag-uusapan kat si Cassandra. Kung kakausapin ko siya ngayon, siguradong gulo ang mangyayari. Kilala ko nga anak ko, Dalton. Naiintindihan naman ni Dalton ang ibig sabihin ng kuya niya. Huwag kang mag-alala, wala pa sa isip namin ni Cassandra na i-public ang relasyon namin. Gaya ng sinabi mo, busy pa kami sa maraming bagay, lalo na sa pag-iimbestiga sa taong gusto siyang patayin. Sagot naman ni Dalton. Napabuga ng hangin si Anton, saka siya tipid ng umiti. Hindi ko akalain na mamahalin mong dating asawa ng anak ko, Dalton. Ayaw ko nang magalit pa, dahil ayaw ko namang masira rin ang relasyon nating dalawa bilang magkapatid. Nasaktan na ni Garrett ng sobra si Cassandra. Ang gusto ko lang sana, mahalin mo ng sobra tapat si Cassandra. Ayaw ko na sanang masaktan na naman siya nang dahil sa pamilya natin. Huwag kang mag-alala, dahil hindi ko naman gagawin ang ginawa ng anak mo kuya. Tipid lang nang umiti si Anton. Pagkatapos ng weekend ay pumasok na rin sila sa kani-kaniya nilang trabaho. Pagdating ni Dalton sa office niya ay nagulat pa siya nang makita niya si Yasmin na naghihintay sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Dalton saka siya dumiretso sa working station niya. Matamis namang ngumiti si Yasmin saka siya tumayo.
Gusto ko sanang magpasalamat at mag-sorry na rin sa'yo dahil sa nangyari nung nakarang linggo. I'm really sorry about that. I'm just shocked because of what happened. Kaya hindi na kita kinausap. Nagdala ko ng food. Ako nagluto niyan. Peace offering ko na rin sa'yo. Malambing na saad ni Yasmin. Blanco lang namang nakatingin si Dalton sa kanya. Sino nagpapasok sa'yo dito? Tanong niya. Yun ba? Yung isang sekretary mo. Ano nga bang pangalan nun? Aniya habang inaalala kung anong pangalan ng isang sekretary ni Dalton. Si Alvin ba? Husal ni Dalton. Oo, siya nga. Bahagyang tumawa si Yasmin na tila ba nahihiya. Alam ni Dalton na hindi basta-bastang nagpapapasok si Ricky na kung sino-sino sa loob ng office niya. Binuksan na ni Dalton ng computer at laptop niya. Kinuha niya rin ng mga papeles na nakatambak sa lamesa niya para simulan ng gawin ng lahat ng yun. Napatingin ulit siya kay Yasmin dahil nakatayo pa rin ito habang nakatingin sa kanya. May kailangan ka pa ba? Tanong ni Dalton. Nahihiya naman si Yasmin dahil hindi pa niya alam ang sasabihin niya. Kumain ka na ba ng breakfast? Sabayan mo na akong kumain para matikman mo yung niluto ko para sa'yo. Napapataas ang kilay ni Dalton kay Yasmin pero nang maalala niyang hindi pa pala niya ito nakakausap tungkol sa nangyari ay tumayo na siya at naupo sa sofa. Napangiti naman si Yasmin kaya naupo na rin siya. Inayos ni Yasmin sa lamesa ang mga dala niya para makakain silang dalawa ni Dalton. Ikaw na lang ang kumain dahil kumain na ako. Gusto lang kitang makausap. Saad ni Dalton kaya napapatingin ulit sa kanya si Yasmin. Pero masyadong maraming mga to. Hindi ko naman kayang ubusin saka niluto ko to para sa'yo. Ayaw mo ba? Napapangusong wika ni Yasmin. Napapabuntong hininga na lang si Dalton. Marami siyang nakain bago umalis dahil si Cassandra nagluto ng umagahan nila. Hindi na lang siya sumagot at nanguha na ng pinggan para lagyan yon ng makakain niya. Matamis na napapangiti si Yasmin dahil doon. Kumusta ng mga sugat mo? Tuyo na ba? Tanong ni Dalton. Oo, okay naman na. Hindi naman malalim kaya mabilis na natuyo. Anong pakay sa'yo ng mga taong yun? Alam mo ba kung anong kailangan nila sa'yo? Tanong ni Dalton. Umiling si Yasmin kaya napakunot ng noo si Dalton. Sinalubong ni Yasmin ang mga mata ni Dalton. Nagkamali lang sila. Hindi talaga akong pakay nila. Hindi ko alam kung sino pero hindi nila sinabi. Nangalisin nila yung takip sa ulo ko at nakita nilang hindi akong kailangan nila. Bigla na lang nila akong tinapon sa kalsada. Hindi naman siguro nila ako itatapon pagkatapos nila akong dukutin kung akong kailangan nila, hindi ba? Sagot ni Yasmin. Napapaisip na lang si Dalton kung hindi si Yasmin ang kailangan nila. Posible bang si Cassandra ang hinahanap nila? Napapasubo na lang si Dalton ng pagkain kahit na hindi siya nagugutom. Nakita mo bang mga mukha nila? Hindi, may takip ang buong ulo nila. Mga mata lang nilang nakikita ko, sagot pa ni Yasmin. Hindi malasahan ni Dalton ang kinakain niya dahil iniisip niyang posibleng si Cassandra ang target ng mga ito. Hindi ba nila nasabi sa'yo kung sino talagang target nila? Tanging iling naman ang sinagot ni Yasmin. Hindi naman na nagtanong si Dalton na magsimula ng kumain si Yasmin. Kung nahuli lang sana nila yung van, baka sakaling nalaman nila. Nakuha ng dashcam niyang plate number pero hindi yun nakarehistro kaya hindi rin nila nalaman kung kaninong sasakyan ang ginamit nila. Are you okay? Tanong ni Yasmin na mapansin niyang tulala si Dalton. Pagkatapos mong kumain, umalis ka na. Bumalik ka na sa New York kung doon ka nang galing. Ayaw ko sanang maulit na naman ang nangyari sa'yo. Dahil kapag naulit pa, hindi na ako sigurado kung mahanap pa kita. Seryosong wika ni Dalton. Napatitig naman si Yasmin sa kanya. Are you worried about me? Bahagyang napataas ang kilay ni Dalton sa tanong ni Yasmin. Hindi, malinaw ko nang nasabi sa'yo. Hindi ako pumapayag sa engagement natin. Hindi mo ako fiancé at hindi kita responsibilidad kung sakali na may mangyari sa'yo. Nakausap ko na rin ang dad ko tungkol dito. Siguro naman nakausap niya ng mga magulang mo at sigurado ako nasabi na yun sa'yo ng mga magulang mo. Paano kung ayaw kong pumayag? Akong kilala ng lahat ng fiancé mo. Akong laman sa mga media na i-announce ang tungkol sa engagement nating dalawa. Sa tingin mo, sasarilinin kong kahihiyang ito? Paano kapag nalaman ng media tungkol sa relasyon niyo ng dating asawa ng pamangkin mo? Lalo nagsalubong ang mga kilay ni Dalton pero natawa rin siya hindi kalaunan.
Are you threatening me? Natatawang tanong ni Dalton dahil sino ba si Yasmin para katakutan niya. Wala nang pakialam si Dalton kung malaman pa ng media ang tungkol sa kanilang dalawa ni Cassandra. Tumayo si Yasmin. Blanco lang naman na nakatingin sa kanya si Dalton. Tumayo si Yasmin sa harap ni Dalton. Kung sa tingin mo matatakot mo ko, go on, gawin mong gusto mo. Wala akong pakialam. Anas ni Dalton. Naupo si Yasmin sa mga hita ni Dalton at tinawakan siya sa pisngi. Akma na sanang itutulak ni Dalton si Yasmin nang yakapin siya ni Yasmin at may binulong dito. Hindi na nagawang itulak ni Dalton si Yasmin kaya nang bumukas ang pintuan ay kitang-kita sila ni Cassandra. Gulat na nabitawan ni Cassandra ang mga dala niya nang makita niyang posisyon ng dalawa. Mabilis na pinulot ni Cassandra ang mga nahulog niya saka siya umalis. Mahigpit na hawak ni Cassandra ang dala-dala niyang lunch bag. Nagtataka kung bakit tinayaan ni Dalton na maupo si Yasmin sa mga hita nito. Blanco lang din siyang tinignan ni Dalton kanina habang nakayakap si Yasmin kay Dalton. Naku, masakit hindi ba? Ang tiwali parang isang mamahaling kristal. Kapag nabasag sa maling pag-aakala, napakahirap na nitong ibalik sa dati. Si Cassandra na matagal ng sugatan ang puso ay muling nasaktan sa isang tagpong tila isang patalim na tumutusok sa kanyang pagtitiwala. Si Dalton naman, nahangad lang ay protektahan ng lahat, ay nahulog sa isang bitag na hindi niya inasahan. Ang aral na maiiwan natin sa episode na to ay simple ngunit mahirap gawin. Communication is the bridge that keeps love from collapsing. Minsan ang mga lihim at mga maling timing ang nagiging pinakamalakas na armas ng ating mga kaaway. Ngayong nakita na ni Cassandra ang tagpong iyon, mabibigyan pa kaya niya ng pagkakataon si Dalton na magpaliwanag? O ito nang simula ng tuluyang paglayo niya? Huwag kayong bibitaw dahil sa susunod na yugto, malalaman na natin kung ang pag-ibig ba nila ay sapat na matibay para lagpasan ang bagyong ito. O kung ano man ang anino na nakaraan at ang pang-aakit ng mga tao mapagsamantala, ay tuluyan na silang paghihiwalayin. Dito na nagtatapos ang ating emosyonal na yugto para sa araw na ito. Maraming salamat po.